kung ang kanilang invitation is sa legal na pamamaraan, bakit hindi? 'Di ba? Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko na nga yung mga demonyo sa Malacanang sorry. Oh, diba? Pero doon lang matatakot ako. Tama! Sabi ni Maharlika ha, galing mismo sa bibig ni Maharlika. Ha? Sabi ni Maharlika, kung ito'y dadaanin sa tamang proseso, sa legal na paraan, haharap siya. Palakpakan! Haharap siya pag dadaan daw sa legal na paraan. Yun po ang legal na paraan. Kailangan manumpa sa Embahada ng Pilipinas. Palakpakan! Ang tapang talaga ni Maharlika. Kaya na lang idol ko to. Ang tapang talaga. O, sabi niya haharap siya sa 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 legal na paraan. Legal 'yon. Palakpakan naman natin. Sabi ko nga, hindi naman tayo natatakot kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Oh, matapang talaga siya. Atapang atao. O, di ba? Haharap siya kasi lahat niya hinarap na niya. Hinaharapin daw niya ito, so magkakaharap na sila ni Liza Marcos. Palakpakan! Atapang, atao si Maharlika. Hangang-hanga tayo talaga kay Maharlika. Idol na ang tawag ko sa Idol Maharlika. Ang tapang mo talaga. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo. Sobrang tapang mo. Pero ang question ko, kaya nga gusto kong ibalik kay Senator Bato, sana bago niyo ako ipatawag, paaminin niya muna si Lazo na ang dokumento is not AI. At bago niya ako ipatawag, unahin niya yung presidente. Kasi hindi naman ako yung issue dito. Oh, tama nga naman. Hindi siya ang issue. Ang issue dito yung presidente. Patawag niyo sa Senado. Ay, gusto ko yan. Ipatawag niyo na si Bongbong Marcos sa Senado. Sige na. Ang tali-talino talaga ni Maharlika. Hindi ko naisip yun na dapat ipatawag si Bongbong Marcos sa Senado. Grabe, ay idol talaga kita, matapang ka talaga. O, tuloy. Dito po sa Ay, grabe sabi nito ni Champy tsaka ni Mark Santos, inggit ba? Sinong inggit? Idol ko yan. Idol na idol ko si Maharlika. Walang biro. Ikaw, iinggit ka? Hindi mo siya idol? Nagagalit ka sa akin kasi idol ko si Maharlika? Idol ko si Maharlika eh. Ang tapang nga tao, di ba? Hoy, Anarot, anong demanding? Karapatan ni Maharlika na ipatawag si Bongbong Marcos sa Senado. Ang kapal ng mukha mo. Anong sinasabi mong demanding si Maharlika? Maiya kang Anarot, mas mukha kang lola dyan. Naging pagdinig. Diretso na tayo dito sa PDEA Leaks kasi ikaw yung talagang nanguna sa pagbubulgar nito. Kanina nakapanayam din namin si Senador Bato de la Rosa kaninang umaga at nabanggit niya na hindi peke. Totoo yung nag-leak na dokumento na unang inilabas mo dyan sa channel mo na pinatotohanan din ni ex-PDEA agent Jojo Morales. Anong masasabi mo dito and ano sa tingin mo ang dapat next na maging hakbang para lalong ma-appreciate yung dokumento na ito? Unang-una gusto kong mag-peace offering kay Senator Bato. Ay! Ayoko yan, Maharlika! Bakit ka naghihingi ng peace offering? Mali si Bato! Bayaran siya! Bakit ka hingi ng peace offering dyan? Ang lamya-lamya niya eh. Ang lamya niya kaya bayaran siya. Mali kayo! Maharlika, ayoko ng ganyan. Panindigan mo yun. Yung bayaran siya. Okay, Senator Bato, maraming salamat kasi... Grabe yung tawa mo, Admar! Yung tawa mo, Admar, nakakaano ha?
Pinapakita mo na naman yung braces mo. Alam mo si Admar, ang cute-cute nito. Pagka nakita nyo to si Admar, parang ang sarap-sarap kurutin ng mga pisngi nito. Tingnan mo yung pisngi ni Admar, oh. Senator Bato. Oh, tingnan mo, oh. Braces pa lang, pamatay na. Hula ko, ano to eh, chick boy to nung kabataan niya. No. Ano sa tingin ninyo? Feeling ko talaga. Okay, Senator Bato, maraming salamat kasi talaga namang siya lang yung mag-isang senador ang Sandali! Madam! Hindi! Bayaran siya! Bakit mo pinapasalamatan si Bato na siya ang siya lang ang senador na ano diyan sa pagdinig na yan? Mali yan! Walang ginawa si Bato, dapat nating kundinahin yan, bayaran yan! Mayo doon sa investigation. At pinasasalamat natin yon lahat kasi pwede niyang hindi ituloy yun eh kung siya ay talagang ayaw niya for whatever reason. But doon sa pag-amin niya sa interview, which is napanood. Inggit ka ba, Nadbay? Kasi nag-peace offering na siya kay Bato pero sa'yo hindi nag-peace offering. Ayoko na. Masamang tao si Bato. Bayaran siya. Question mark. Question mark. Bayaran siya. Question mark. With question mark yun, ha? Ko na sinasabi niya na ito ay naniniwala siya na existing itong pre-op at authority to operate documents na ito, Ay! doon pa lang panalo na ang bayan. Hindi! Hindi! Hindi ako papayag. Gusto ko idiin ni Bato. Idiin ni Bato si Lasso. Ang gusto ko ikulong ni Bato si Lasso. Dahil nagsisinungaling si Lasso, yun ang gusto kong gawin ni Bato. Bayaran ka, Bato! Ibig sabihin, hindi AI or artificial intelligence generated yung ipinakita natin. So, ang tanong mo anong dapat ang kasunod, so, sana ipatawag yung subject, which is si Marcos Jr. Napanood ko rin na sinabi niya na ipapatawag niya si Maricel Soriano o pinatawag na. At, tama yan! Palakpakan natin si Maharlika. Dapat ipatawag ni Bato si Bongbong Marcos. Palakpakan. Yan ang, alam mo, Bato, pag pinatawag mo si Bongbong Marcos, papalakpakan talaga kita. Hindi, seryoso ako. Anong nagbibiro? Anong sarcastic? Tama yun, ipatawag ni Bato. Bakit? Si Bongbong Marcos siya. Ito, Bato to eh. Oh. Di ba pag sa Bato, pick? Sino ang panalo? Oh, eto na lang ang tanong. Di ba si Bongbong Marcos, ano siya? Ganyan. Oh, si Bato, ano? Eto. Oh, pag pinaglaban mo, Bato, pick. Sino panalo? Oh, di ba si Bato? So, ibig sabihin nun, lamang si Bato, kaya may karapatan siyang ipatawag si Bongbong Marcos. Di ba? Karapatan niya yun eh. Si Marcos Jr. susunod ay hindi daw muna. And I believe ang taong bayan ay nag-aantay para ipatawag na si Marcos Jr. Kung totoo, ipatawag na yan! Bukas na bukas! Bato! Eto ha, akala nyo nagbibiro ako ha? Akala nyo nagbibiro ako? Oh, bukas manood kayo 8 to 9 p.m. Tatalakan ko si Bato. Siya ang guest namin. Tatalakan ko siya, sasabihin ko, bakit ayaw mo ipatawag si Bongbong Marcos? Oh, dare! Gusto nyo i-dare nyo ako? Oh, i-dare. Sabihin mo diyan, Banat Bay, I dare you. Oh, ganon.
Sige! Sige! I-dare nyo ako. Bukas na bukas, sasabihin ko talaga kay Bato, Bato, ipatawag mo si Bongbong Marcos, ha? Or else, bayaran ka. Oh. Akala nyo ako pa? I-dare nyo ako. Si Maricel Soriano medyo hindi ganoon ka-importante kasi hindi naman po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So, ang pinaka-importanting personalidad ay walang iba kundi si Marcos Jr. Oh, tingnan nyo na, ang tali-talino ni Maharlika. Ang talino ni Maharlika. Tama naman yung sinabi niya eh. Kayo talaga mga bitter kayo at mga inggit lang kayo. Or you are bayaran. Tama naman yung sinabi ni Maharlika eh. Ano ba sinabi ni Maharlika? Hindi naman si Maricel Soriano ang nagpapatakbo ng gobyerno. Si Marcos. So dapat si Marcos ang ipatawag sa Senado. Oy! Maniwala ko yung sa akin. Manood kayo bukas. Manood kayo bukas. Hahamunin ko si Bato. Ang dapat ipatawag sa Senado. Pero ang kanina, napanayam namin yung ex-PDEA agent, yung mga kalakip doon na sinumpaan noong mismong informant niya, pati ang mga larawan, ay nakalakip din doon sa dokumento na ipinakita nyo po. Kaso, dinideny ng PDEA. So, dapat din na mabusisi ito ng husto considering na established na ni Senador Bato de la Rosa na legit ito. Kasi sinasabi niya, meron niya mga kalakip na mga dokumento, mga ebidensya para makapagpapatunay, para maituloy yung operasyon. Kumbaga may probable cause na ituloy yung operasyon. Yes. Ilang beses din binanggit yan ni former agent Morales na dapat nga doon, kaya nga maraming nadismaya sa investigation. Senator... Tama ka dyan. Tama ka dyan. Mali yung una mo sinabi. Yung una mo sinabi, dapat matuwa na tayo kasi nagkaroon ng investigasyon. Mali yun. Ito ang tama mo sinabi. Okay? Mali yung una mo sinabi, ha? Ito tama. Kasi yung una niyang sinabi, dapat matuwa na tayo kasi kahit papaano nagkaroon ng investigasyon. Pero ito iba na. So ito ang tama. Okay, mamili kayo. Ako, ito ang tama. Bato, ganun talaga eh. You're a public figure. Well, the fact na you are a senator, yun yung sentimiento ng taong bayan na ipinapaliwanag o sinumpaan, okay, ni Mr. Morales doon sa Senado kasi bago naman siya nagsalita, nag-take siya ng oath doon na yes, nag-i-exist itong mga dokumento together with that attachment, yung 5 pictures. So, kaya dapat dapat in-expound yun during the investigation. Tama! Ang talino talaga ni Maharlika. Tama yan. Dapat in-expound yung picture na yon. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Okay? Kasi nga, inilabas ko yung picture eh. So dapat i-expand ni Bato. Diba? Ako ang naglabas ng picture, ako naglabas ng dokumento. So dapat i-expand ni Bato yan. Tama, mali, Anarot, di ba? Dapat pinaisa-isa ni Senator Bato nung time na yon na ano ba to, ano nakalagay sa, ano nakikita mo sa number 1 picture, number 2, number 3, number 4, number 5. Ano yung matatandaan? Alam mo, ako magtatayo ako ng bagong group sa Facebook. Maharlika for Senator. Hindi kasi sa totoo lang, eto, mas matalino siya kay Bato. Oo! Ang galing niya, promise. Idol ko na to si Maharlika. Ang tali-talino niya.
Di ba? Dapat in-expound niya yun eh. Oh, di ba? Naglabas ng picture siya. Dapat, trabaho na ni Bato, i-expound yung picture. Ako naglabas, dapat siya magpaliwanag. Kanya-kanya kami ng papel sa buhay. Tama, mali. Di ba? Ako yung naglabas eh. Di dapat siya magpaliwanag kung ano yun. Tama, mali. Kaya ako talaga walang biro. Gusto ko, sana talaga mabigyan ng pagkakataon na tumakbo ito si Maharlika na senador. Kasi ang galing niya talaga, promise.